Siguro konting usap-usap lang po tayo tungkol sa mga bagay-bagay present na nagaganap ngayon sa ating bansa. Ano ba yung kino-commemorate ngayon? Ito ay ang Semana Santa. Okay. Ngayon, may nagtanong. Actually, sa kanila malaking bagay ito. Ang mga born again daw ba ay dapat makilahok sa Semana Santa? Ako, pag tinanong mo ko niyan, isa lang ang aking sagot. Depende sa kalayaan na alam mong meron ka. Dahil kung medyo nakapiit ka pa sa relihiyon, malamang ang tutugon ka. Hindi! Malamang tutugon ka. Bawal yan. Malamang judgment talaga ng sagot mo. But when you see it in the lens of Christ, finished work, madali lang ang sagot yan. Ito lang ang sagot yan eh. Depende sa conviction mo. Yun. Depende sa conviction mo. Malamang ako alam na ninyo ang conviction ko according dun sa ating opening kanina. Okay, so ganyan. Let us use the season to bring more glory and honor to the Lord Jesus Christ. Okay? Alam niyo, pag na-born again ka, wala ka ng relihiyon. Wala ka ng... Ako wala akong denomination. Saan ako dumadalo? Panay kami online. Wala kaming denomination. Ako ganito, ako ganun. No. We are all Christians. Hindi ako parte ng institution. Okay? Kaya wala kaming nakarehistrong church. Wala kami yan. Dahil kami, biblical lang po kami talaga. No? Yes. And nung pandemic, ito po ay natigil. Ito po ay maraming revelation si Lord sa amin at mas gusto ng Panginoon focus na po ako dito. Di ba? Kung makapagdala man ako ng kaluluwa sa Panginoon through these videos, what a big honor for me. Di ba? Na napaparangalan ko pa ang Panginoon na lang po sa ganyan, no? Sa kanyang kaluwalhatian. Okay? So medyo mainit na po ang panahon ngayon. Unlike kaninang morning, ng kalbo. Diba? So hindi ko na kaya, hindi naman ako nagtatago. Nasabi ko lahat. Pag Kristiyano ka na, isa pa yan, hindi ka na no, kaya lang gusto ko naka-filter kasi mas wala naman filter, wala naman akong problema eh. Pero para to look more presentable naman sa inyo. Okay. So isang kapatid sa Panginoon ang natutuwa ako nakausap tungkol dito. Pasyong mahal. Okay. Sabi niya, ate, alam siya, what can you say about reading or singing the Passion? Sabi niya, kapatid, mananampalataya ito, matagal na. Sabi niya, buhay naman ni Hesus Kristo yun eh. So, walang masama. Okay, check. Alam niyo po ba, nung kami maliliit pa, we used to sing this, no? Kaya yung tono po nito hindi po nawawala sa amin. Napakagandang akit naman po nito kasi tingnan nyo, kompleto po siya. Nung, makikita natin dito. Teka. Nung siya ay pinako. So ito naman po ang pinaka-highlight, okay, na event sa buhay ng Panginoon nung siya po ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Okay, yan po yun. Dahil ito pong pagkapakong ito sa kanya ay nangangahulugan po ng katubusan ng ating mga kasalanan. Baka may matisod na may nakita. Maraming matitisod rin na Kristiyano, maniwala kayo. And perverted naman yung kanilang mga dalang turo. Nakakatawa. For them, pupunta raw sila ng langit dahil sa mabubuting gawa. No. Pupunta tayo ng langit dahil dun sa ginawa ni Jesus para sa atin. Salvation is from Jesus alone. Hindi sa pwede nating i-produce. Kaya malaya po tayo. Okay? Huwag nating hayaan na tayo ay i-condemn o bigyan ng guilt ng mga taong nasa religion. Okay? Subukan natin umawit na. Marunong pa po ako umawit ito. So, meron naman pwedeng ipagkasundo ang mga gumagamit ng pasyon, di ba? So, tingnan natin ito. Yung virgin birth ni Jesus.
maganda siya. Tingnan natin. Yan. Ito yung pinagbalakan ni Joseph na iwan si Mary dahil nalaman niya buntis, no? Pero ito ang sabi ng angel sa kanya. Anang anghel na butihin, Joseph, huwag kang manimdim kay Mariang iyong giliw, mahigit pa sa salamin ang kaniyang pagkabirhen, ang kaniyang kabuntisan na iyong napagmasdan. Hindi tao ang may lalang, Diyos ang may kalooban ng sanggol na nasa tiyan. O, di ba? I like it. So, binibigyan din ng aklat na ito yung virgin birth, no? Na si Jesus is the qualified savior of mankind dahil hindi siya bunga ng pagtatalik ng babae at lalaki. Siya po ay mula sa Holy Spirit, na conceived through the Holy Spirit. So napakaganda po. Siguro yung mga ibang doktrina po nila tungkol sa, alam mo na, kay Mary, mga ganyan, pwede namang i-pass na lang yun. Pero this book, maganda po yung book na ito, no? So, ngayon pong Semana Santa, depende po sa inyo kung ano yung gusto niyang gawin. Iba nanonood. Alam niyo, maganda po, nakita ko po kanina, panonoodin ko mamaya, Tagalog version ng Son of God. Son of God dito sa YouTube, meron po. May English version din po siya. May DVD kami nun kaya lang, syempre, isa-set up ko yung DVD ko para manood lang, nakakatamad, no? So, at least nasa YouTube na, one click na lang. So, maganda mamaya panoorin po natin yung kung gusto po ninyo. May Passion of the Christ din. Ang dami naka-upload ngayon sa YouTube actually na may kinalaman sa buhay ng Panginoong Hesukristo at sa doon sa tinapos niyang gawa. Siguro dahil nga po sumasapit itong ganitong mga kapanahunan ng mga mahal na araw. So, gamitin na rin natin opportunity na magbulay-bulay tayo sa mga sarili natin, na gaano na ba yung lakad natin, yung walk natin with the Lord. Lumalago ba tayo? Mahalaga rin po yun, pero tandaan mo ang paglago mo sa Panginoon pa rin. I mean, yung knowledge natin of knowing Him, yun lang ang ating tignan, bantayan. Dahil yung knowledge natin at saka yung mga iniisip natin, babantayan natin. Makapangyarihan po ang mind natin, no? So, yes. So, may gusto lang po akong iwan sa inyo na talata na mind-blowing din po, no? Na nandito po sa Bible, nasa 3 John. Hindi ako nagkakamali dahil ito, tingnan po natin siya. Okay. Ayun. Ayun po tayo. Ayun, nasa second one. Okay? Anyone who does not remain in Christ's teaching but goes beyond it does not have God. The one who remains in that teaching, this one has both Father and the Son. So, ibig sabihin, simple lang naman yung teaching na yan Ano ba yung teaching of Jesus? Ano ba yung teaching tungkol kay Jesus? Yung siya po ay namatay sa krus para bayaran ng kasalanan natin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga gawa natin para makarating tayo sa langit. Okay? Yun lang ginawa ng Panginoong Jesus. Sapat na po yun. Actually, that is more than enough. That is more than enough para tayo ay maligtas. Again, marami pong salamat. At least, nakapagkwentuhan tayo tungkol sa pasyong mahal na araw, at higit sa lahat sa finished work ni Jesus. At sa ating kalayaan at freedom. God bless.